Hola! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Naimbag nga bigat kada kayo. Amen dita nga kakabsat ko nga Ilocano. Maya paaba kayo ngan king Pampanga. Maayong buntag sa inyong tanan mga kaigsuonon ko sa Sugbo, sa Negros, o sa Mindanao. Maayong aga sa akon mga kasimanwa sa Iloilo. Maupay nga aga haak mga kasangkayan halete, idoy. Kay waray-waray gandiwat iton idoy. Balitaw idoy haamon halete kung waray kasadanting. Diri ga dito ni Sputing idoy. Kung may hermanos, hermanas, adyan na Sambuanga, buenos dias con ustedes. Ha mga maas tayo manghud ko hasug, ha tawi-tawi, ha basilan, ha lanaw, ha kutabato, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alright. Ang pag-uusapan natin ngayon, ang inyong happiness na natamo sa mga biyaya na natikman ninyo mula sa uwa na nagmamahal sa inyo. Ang uwa ang isang sangay ng ating pamahalaan na naatasang mga ngalaga sa mga OFW, land-based at saka sea-based. Okay. Alam ko na masaya kayo sapagkat sinasabi ng uwa na gumastos na sila magmula noong nagkaroon ng COVID-19 ng 381,273,938 pesos para sa inyo. Ha? O biruin nyo, 381,273,000 ang ginastos para sa inyo upang hindi kayo maghirap sa panahon na to na nagkaroon ng pandemic na COVID-19. Ito ang breakdown. Sa hotel pa lang, ang ginasto ng uwa sa inyo ay 311,000,074. Biruin nyo yan. Ha? Sir, pabate sa labason sa Buanga del Norte. Sabi ni Morphil Jalar, yun, shout out nga daw. Apo Rudy Younger is watching. John Riz Abarca is watching. Bring them on camera. All right. Maraming salamat palagi sa inyong pagsubaybay dito sa ating vlog, no? O biruin ninyo, sa hotel expenses pa lang. Oy, si Captain Simeon Balita is also watching. Cap, kung matapos itong COVID-19, siguro maganda pa rin yung resort mo sa Batangas. Puntahan namin yan ulit, Kap. Matagal na namin hindi napuntahan yan. Biruin nyo, hotel alone, ang ginastos ng uwa para sa mga mahal nating mga OFW ay 311,000,074. At sa pagkain pa lang, gumastos ang uwa para sa inyo ng 59,000,079. Alright. Sa transportation, gumasto din ang uwa sa inyo ng 9.73 million. Para sa mga mahal nating OFW. So, kayong mga OFW, wala na kayong masisisi. Si Murphy Rahim Briones Natural, shout out po from Oriental Mindoro. Naku, Bagyo pa naman doon pero nanonood pa rin sa Murphy. Si Kidlat Hearns, sir, shout out po sa Marikina, signal number 2 na po tayo. Ingat po tayo dyan. Sa Mindoro, I think signal number 3 na sila. Yung mga barko daw doon kayang galawin, pagalawin ng bagyo. Oliver Wendell Capuli is watching. Cordapio na, shout out sir, watching outside
watching while sailing going to Cristobal, Panama. Wow! Pati sa Panama, nanonood sila. Ay, pinapanood tayo ng ating mga kababaro na marino sa iba't ibang dago sa buong mundo. Sir, bukas kaya mga medical clinic sa Lunes? Yan ang hindi ko masasabi kasi wala pang bagong advisory na magbubukas na ba sila sa Lunes, no? So ito nga, pag-uusapan natin, ang 180 million daw dyan ay nanggagaling sa General Appropriation Act, meaning yung galing sa Congress. Pero ang alam ko, ang nakuha nilang pera sa Congress ay 1.5 billion. Bakit? 180 million lang ang sinasabi dito sa ginastos nila sa hotel, food, and transportation. UWA Fund, 200 million. O, paano ngayon yan? Masaya na ba kayo sa budget ng UWA? Natanggap na ba ninyo ito? O, ito, yan ang budget ng UWA para sa inyo. O, samantalang yung mga tambay, yung mga kadamay na wala namang naiambag para sa ekonomiya ng ating bansa, ay sureball tayo na talagang nakakatanggap sila, no? Nakakatanggap sila. Pa-shout out naman, sir, waiting from Tambulig, Zamboanga del Sur. O, Tambulig, si George Parantal, Aliman. Sabi ni Gompol Lloyd, stay home, stay safe, dahil nandyan pa rin. Alam ninyo, ako kahit sabihin na magkakaroon na ng general community quarantine, hindi pa rin ako nakakasiguro, hindi pa rin ako lalabas. Dahil mahirap kung tatamaan ta nitong second wave. Nangyari na to sa lahat ng parte sa buong mundo. Tingnan mo ang Amerika, walang tigil ang pagdami ng kanilang mga naapektuhan, no? Ng COVID-19. Kasi si Trump ayaw maniwala, kinukontra yung mga medical advisor, kinukontra yung mga kanilang mga scientists. O ayon kay Morphe Briones, sir, na-cancel po flight ko noong March 15. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakuha sa UWA. Yun na nga. Kaya nga nagtatanong ako dito, sa sobrang laki na ng budget na sinasabi nila, dapat nga 1.5 billion ang nakuha nila para sa dole akap assistance yan ng UWA. Hati-hati ang land base at saka seabase dyan, wala pa rin. Wala pa rin nakuha yung iba. Sabi ni, may balita na ba sa training center? Kung meron ng balita, ipapaalam ko kaagad sa iyo. Pati mga may-ari ng training center, nagtatanong din sa akin kung kailan sila magbubukas. Tama yan, sabi ni Norwen Reyes, sir, dami nagkabakasyon ngayon, hindi nakatanggap ng assistance sa UWA. Isa na ako doon. Kaya nga, nagtataga naman ako, kaya akala ko, happy na kayo, kasi 381,273,938 dito pa lang sa hotel, food, and transportation. At yung sinasabi nila na dole, akap, no, na pundo, tinigil na muna nila, sinuspindi na nila. 1.5 billion na yon. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, kung kulang man yung 1.5 billion na nakuha ninyo mula sa General Appropriation Act na binigay sa inyo ng Kongreso, well, panahon na upang gamitin ninyo yung pera ng mga marino na nandyan sa UWA, sapagkat ito na ang panahon na kailangan nila yung pera nila na binigay nilang contribution dyan. Hindi yan pera ng gobyerno, kundi pera yan nila. Sila ang nag-ambag na kasama na ako.
Kasama na ako dyan. Kasi sa 20 taon ako nagmamarino, wala akong nakuha kahit piso mula sa OWA. Yan ang totoo. Oh. Pero kung wala man ako makuha, at least, no, si Captain Aquino is watching. At least, may makukuha kayo. Thanks, sir. How about mga money agency, sir? Kailan magbukas? May mga money agency na nagbukas. May mga money agency na nag-deploy. Ang problema nga lang, nag-lockdown na naman itong airport natin. 2 beses na nag-lockdown yung airport natin. May mga galing sa labas na papunta na sana dito sa Pilipinas, biglang bumalik yung eroplano at nasa hotel na naman sila. Kasi yung advisory na mag-lockdown sila, ginawa ng hating gabi, kinabukasan, implement kaagad. Wala man ang mga 3 days notice sana, no? O sabi naman ni Marfe Rahim Briones Natural, o nga kabaro, pero ako hanggang ngayon, wala pa rin makukuha. Yun nga, sir, may makukuha ba ako ng 10,000 kids sa UWA? Yan nga ang problema, sabi ng UWA, sobra na raw dami na nakukuha sa inyo, kaya tinigil na nila. Nauubos ang pera nila. Nagtataga naman ako, paano naubos ang pera nila? Wala pang accounting sila. Sa binigay nila sa Duli Akap na 1.5 billion yan para sa assistance ng mga OFW, land-based at saka sea-based na kasalukuyang walang trabaho. Ang akin naman, sana para sa lahat na. Lahat na ng mga marino na contributor ng UWA fund. Kasi pera naman nila yan. Pera naman nila yan. Kailangan nila yung pera nila ngayon, no? Kaya ito na ang panahon na yung pera ng mga marino na kontribusyon nila dyan sa UWA ay dapat maibigay na sa kanila. Kahit tagsa 10,000 man lang. Kung yung iba nakatanggap na, okay na. Kung yung hindi pa, kung kulang pa, yung pera sa UWA ay gagamitin, no? Ayon kay George Pantar Aleman, kailan daw mag-crew-change. May ibang mga kumpanya na nag-crew-change na sila. Depende rin kasi yan sa puerto na pupuntahan ninyo. Uy, ang sabi ng OWA, i-endorse kayo sa DSWD. Anong pakialam ng DSWD sa pera ninyo? Pera ninyo yan! Yung hinihingi ko, pera ninyo. Yan nga ang sabi ko sa inyo. Sumulat kayo sa Presidente na panahon na upang gamitin ang pera ninyo sa OWA. Sulatan ninyo, magpadala kayo ng email sa Presidente, magpadala kayo ng email sa Malacanang, kasi hindi naman kayo gagasto kung magpadala kayo ng email sa Malacanang. Mag-email lang kayo araw-araw. Huwag kayong magsawa. Hanggang sa magkaroon ng 50,000 email galing sa mga marino na dapat gamitin na ang pera ng UWA. Huwag kayong maging matapang dito lang sa Facebook. Dapat gamitin nyo ang tapang ninyo, magpadala kayo ng email sa Presidente. Ito lang, PCC, meaning Presidential Complaint Center, at Malacanang, handiin niya, malacanang.gov.ph. Sabihin ninyo, Mr. President, nagtataka kami na hanggang ngayon, hindi pa ako nakatanggap ng biyaya magmula sa UWA. Kaya, pwede ba gamitin namin ang pera namin sa UWA? Kasi hindi naman pera yan ng gobyerno, kundi pera yan ng manning agency, ng manning agency at ng mga marino. Nauna pang naubos ang load sa ka-apply, pero walang nangyari. Yung manning naman, gusto tumulong, kaso ang daming tinatanong. Yan nga, yung nauna nila na mga requirement ay sobrang stringent. Nagtataka ako na dapat lang naman sana ang tanungin,
marino ka ba? Okay. Paano ka naging marino? Meron akong simasbuk. May contribution ka na ba sa OWA? Makikita mo, lahat naman sa lahat ng panahon na umaalis ako, may matik naman yan na binabawasan kami ng $25 sa OWA. O di, contributor ako ng OWA. Sir, sabi daw, pag nagatanggap daw sa DSWD, bawal na. Anong pakialam yung DSWD? Hindi nga, walang pakialam ang DSWD sa inyo. Pera ninyo yan. Oh. Ang email sa Malacanang ay PCC, Presidential Complaint Center yan, no? PCC at malacanang.gov.ph. Magbasa kayo palagi sa Facebook ko. Palagi kong sinasabi yan, ito ang email address ng Malacanang. Sabihin ninyo na panahon na gamitin ninyo ang pera ninyo sa OWA kasi pera ninyo yan. Oh. Yung sinasabi mo, Wadi Rubio, na mamimili sila kung sino ang bibigyan nila, ito na ang panahon na hindi na sila dapat mamili. Lahat nga na nag-contribute sa OWA ay dapat mabigyan na nila ngayon kasi hindi nila alam ba nila na kahit yung ibang mga marino ay malaki ang sweldo pero ngayon naghirap. Katulad ko, ngayon, nahihirapan din ako. Paano? Hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makalabas, hindi ako magagawa ng diskarte. So, wala talaga akong paraan paano makakuha ng pera. Pero sasabihin nila, hindi, may anak ka naman na sa labas, sa bansa. Kaya hindi ka entitled yan. Okay, hindi na ako magrereklamo. Hindi na ako magrereklamo. Pero kayo, kung may reklamo kayo, diretso sa Malacanang reklamo nyo. Oh. Diretso nyo sa Malacanang ang reklamo nyo. Kasi kung may 50,000 kayo magrereklamo sa Malacanang, tiyak na magbigay ang aksyon ng Malacanang dyan. Araw-araw. Hindi na, ito sabi ni Rogelio, saan ba pwede Rogelio Nicolas, saan ba pwedeng ireklamo yung manning agency? Hindi nga kailangan ng manning agency yan kasi ipapakita mo lang dapat yung simasbook ninyo. Pag napakita nyo yung simasbook ninyo, may proof na kayo na may contribution kayo sa OWA sapagkat sa bawat sakay ninyo, matik na yan. Hindi kayo pwede, hindi kayo pwede na hindi kayo pwede na umalis kayo ng bansa na natatawa ako, sir, tawag mo sa kadete mo dyan. Kasi ako dito pinapawisan na yung electric fan ay nakatutok sa kanila. Nakatutok sa kanila. Mga ibang klase na ang kadete ngayon. Kaya pinag-uusapan namin, kung gusto nyo, mag-side ano muna tayo, issue, topic. Balikan natin yung kadete. Issue ng mga kadete. Yung mga kadete nga ngayon, ibang-iba. Noong araw, yung kadete ko, mga kadete ng UFS, nung wala pang opisina ang UFS, kariton pa lang ang opisina namin, yung mga kadete noon, natutulog sa isang dormitory, matawag ba natin dormitory, isang kwarto, na 15 sila na ang kanilang posisyon, kung anong posisyon nila sa gabi, pagtulog, yun na rin posisyon nila, hindi talaga magagalaw. Tapos, nanguhugas sila ng plato sa mga restaurant para lang malibre ang kain nila. Nagtatrabaho sila, naglilinis sila sa mga opisina tuwing Sabado at Linggo. Ngayon dito, ang mga kadete, ang gusto ay tulog sa gabi. Pag tulog sa gabi, alas 11, alas 12 na yan matutulog. Kasi busy sa gadget. Kaya inaabot ng madaling araw. Kaya kinamamagahan, ay tamad gumising. Tapos nakain na yan. Pagkakain yan, magpapahinga na yan. Hawak na naman ng gadget. Pagdating sa barko, hindi ganyan ang buhay, sorry.
Hindi ganyan ang buhay. Tinatagtad ng mura. Yun, talon sa dagat. Diba? Okay. Ano po ang email sa Malacanang? Okay, uulitin ko na naman. Sabi ni Marfe, ang email address sa Malacanang ay PCC, meaning Presidential Complaint Center. P, Papa, Charlie, at malacanang.gov.ph. Tingnan lang ninyo. Tingnan lang ninyo yung palagi kong pinopost yan sa Facebook. PCC at malacanang.gov.ph. O ikadlat, subukan mo mag-alaga ng 20 ka mga kadete ng mga tamad. Subukan mo. At alagaan mo yan, turuan mo yan, at ihatid mo sa money agency para magkaroon ng money agency para magkasampa ng barko. Para malaman mo kung ano yung naranasan ko sa loob ng 25 taon. Balik tayo sa kadete na issue. Kanina may nakita ako sa post. Naku, doon sa mga post tungkol sa mga marino na tumatalon sa barko. Papaano na yung the only son ko? The only son daw niya na gusto niya sanang maging opisyal ng barko. Sabi ko sa kanya, ako meron din akong the only son. Iisa lang din ang anak kong lalaki. Pero dinala ko siya sa eskwelahan na ang training ay regimental training. Gumigising sila alas 4:30 ng madaling araw. Takbo sila 25 rounds sa quadrangle, push up sila ng 100 at squat jump sila ng 50 bago sila maligo at kakain. 3 taon niyang ginagawa yon sa eskwelahan. Bukod doon, dinagdagan ko pa ng 3 taon pa. Scholar ulit siya sa Malaysia, no? 3 taon ulit. 6 na taon. Yet, ang IQ ng anak ko ay 141. Ang EQ ng anak ko, 140. And to think of my influence, hindi niya na kailangan daanan yan. Pero yun ang dinaanan niya. Anak ko pa yun. Anak ko yan. Na pwede na sana siyang magbulakbol. Pero hindi ko ginawa na ganun ang training niya. Nag-aral talaga ng husto yan. Magmula elementary hanggang college. Nag-aral. 6 na taon siya nag-aral ng kanyang BSMT. 3 dito sa Pilipinas. 3 taon sa Malaysia. Yun po mga seafarer dito po sa Manila. Tapos na kami ng 14 days quarantine, rapid test at swab test. Halos 1 buwan na kami dito, di pa rin. Yun na nga ang problema pinagmamayabang nila yung Mercy Voyage. Ang nangyari nga doon sa Mercy Voyage, nabulilyaso kasi sa Iloilo pa lang, siyam ang pumalpak, siyam ang affected ng COVID-19 at 13 sa Cebu. Kaya nga, ang problema, kung iuwi kayo, yung probinsya, yung lalawigan ninyo, na uuwian ninyo, tatanggap kaya sa inyo? Yan ang problema Kaya sinasabi ko, ito ang dapat maging protocol. Okay. Mag-usap-usap kayo kung ilan kayong taga Cebu na uuwi. Tapos, alamin ninyo kung lahat ay meron na bang RT-PCR swab test. Kung ready na kayo, tawagan ninyo ako o mag-post kayo sa Facebook na 200 kayo dito na taga Cebu na uuwi, na ready na. Alright, ito yung mga pangalan, ito yung mga cellphone numbers at ibibigay ko yan sa OWA, ibibigay ko yan sa Marina, ibibigay ko yan sa Coast Guard para ma-pick up kayo at abisuhan kayo na may barko na may Mercy Voyage na pauwi sa inyo. Pero kung uuwi ka na mag-isa papuntang Cebu, na isang barko ang gusto mo, hindi mo pwede mangyari yan. Hindi mangyari yan. Sobra ka na. Ito naman sabi ni Dabu, saksi ako dyan, sir, sa mga sa experience yan na papaano kami natutulog nung araw. Sabi mo, talaga
namin noon na para lang makasakay. Tiyaga, kailangan ng tiyaga. Ngayon mga kadete, pasipol-sipol na lang. Pasipol-sipol na lang. Yun nga ang problema eh. Yung mga kadete noong araw, nakarana sila ng hirap. Kasi wala pa kaming opisina noon, wala pa akong pera para ipapakain. Dito ngayon, ay kung anong pagkain namin, yun din ang pagkain nila. Pero kung maaari lang, ayaw nila magluto. Kung maaari lang. Kung maaari lang, ayaw nila magluto. Gusto nila, susubuan mo. Subuan mo sila sa pagkain nila. Para hindi sila mahirapan. Tapos, gadget na naman. Gadget naman, pahinga na naman. Pagkagaling tulog, pahinga mo na yan. Kasi, pagod na pagod sa katulog, di ba? Kailangan mo na pahinga. Tapos pahinga, kain. Pagkatapos ng kain, gadget na naman. Hanggang sa madaling araw. Anong ibig sabihin mo, sir? Ano nga yung tanong mo? ano yung tanong mo, Lucas Luis Sakare? Anong tanong mo? Sir, wala talagang pakinabang ang mga kadete mo dyan. Sa palagay mo, may pakinabang ako sa kanila, kung tutusin? Hindi ko naman kailangan na ganyan kadete. Nandito yan sila kasi wala na silang money agency na makuha para makasakay sila. Ito na lang tandaan mo. 30,000 ang graduates taon-taon at 5,000 lang yan ang mga kasakay. 5,000 na lang dyan ang mga kasakay. Now, kung ikaw mahinang klase ka, may pag-asa ka kaya na makapasok, na makasakay? Sa interview pa lang, titingnan ko pa lang. Kasi ako, noon, crewing manager ako, okay, apply ka, kadete ka. Kung kadete ka, titingnan ko yung class records mo. Makita ko pala yung class records mo. I don't want to talk to you anymore. Hindi na kailangan mag-uusap tayo. No? Hindi na kailangan mag-uusap tayo. Dahil, sasayangin ko lang oras mo kung mag-interview ako. Tanong ni Chad, kaya ba patakbuhin ang UFS kung walang kadete? Yes, Chad! Kayang-kaya ko patakbuhin walang kadete. Hindi ko kailangan ng kadete dito. Ano? Bakit? Hindi ko kailangan. Kung gusto nyo, kunin mo. Ibigay ko sa iyo lahat ng kadete dito, Chad. Kunin mo dito, lahat sila. Ibigay ko sa iyo. Ikaw mag-alaga. Okay ka, Chad? Gusto mo, pumunta ka dito, anytime. Ibigay ko sa iyo lahat ng kadete. Patakbuhin ko to na walang kadete. Ilan lang naman kami dito eh. Hindi ko kailangan ng kadete. Kung yung tinig ng Marino, may mga writers. May mga writers. Kung tungkol dito sa pagkain namin, 3 lang kami. Walang problema yan. 3 lang kami. Sir, about Lucas Luis Sakare, sir, about BT. Kung na-expire na ngayon, August 21, 2020, may extension pa ba? Ang sabi nila, may extension yan na 6 months. Pero ang problema, kung 6 months lang yung extension yan, paano pagdating mo sa barko? Kaya nga, ang hinihingi namin na extension, dapat ay 1 year. Okay? Grabe pala sir, kawawang silbi ng mga... Subukan ni Chad Alexia Morrison. Subukan mong pumunta dito. At subukan mo. Kung gusto mo, subukan mo. Bigyan kita ng 20 ka kadete. At subukan mo. Subukan mo. Subukan mo lang. Subukan mo lang na mag-alaga ng 20 ka kadete. 30 yung inaalagaan ko dito. Subukan mo. Pakainin mo sila. Turuan mo sila araw-araw. Subukan mo lang para makita mo ang ginagawa ko. Para maranasan ninyo. Subukan nyo. Kasi kung gusto nyo, ibigay ko sa inyo lahat ng kadete. Wala akong kukunin kadete dito. Hindi ko naman kailangan kadete. Bakit? Nabubuhay ako. Nabubuhay ako na walang kadete. Ang sabi ni Jumay, tutulungan mo na, susubuan mo pa. Sasabihin ko sa iyo,
Araw-araw ako nagmumura, araw-araw ko sila sinasabihan na yung matutunan ninyo, makita ko lang na mag-aaral kayo, matutuwa na ako. Makita ko lang na mag-aaral kayo, matutuwa na ako. Ha? Kasi yung mapag-aaralan ninyo, hindi yan mapupunta sa akin. Mapupunta yan sa inyo. Oh, mapupunta yan sa inyo. Kaya, ako ba ang makinabang? Kung matuto sila? At bakit yan sila pumunta dito? Pumunta sila dito sapagkat walang money agency na tatanggap sa kanila. Bakit walang money agency na tatanggap sa kanila? Ha? Ang dahilan yan, wala silang alam. Sinubukan ko na, tinesting ko na yan. Apo ko, grade 3, noong panahon na yon. Sila, college graduate. Talo sila ng reading and comprehension. Hindi nila alam, binabasa nila. Mali-mali pa ang pronunciation. Oh. Kaya ang ginawa ko, yung apo ko, sinilduhan ko ng 200 pesos araw-araw para lang magturo sa kanila. Biruin mo, grade 3 versus college graduate ang nagtuturo sa kanila, grade 3. Oh. Yan, sabi ni Ed Carante, dapat i-revive yung death penalty. Dapat i-revive talaga yung death penalty sa mga corrupt officials ng gobyerno. Subukan ninyo, uwa na sana ang ating budget ng uwa dapat na Pero napunta tayo dito sa Cavite. Ngayon, ang ko lang sa inyo, Marlon David, so start na ba ang money agency, sir? Meron nga ibang mga money agency na hindi naman tumitigil. Pero ang problema lang, itong airport natin, kasi ilang airport natin, dalawang beses na nag-lockdown. Paano ka magkapagpadala ng crew kung lockdown yung airport mo? Ha? Paano ka magkapag-change crew kung walang aeroplano na papasok dito sa airport natin? Pero kaiba sa India. Ang India, nagsabi na any given time, handa nilang ilipad ang kanilang mga marino kahit saang lugar. Kahit sir, as per medical, yung tungkol sa medical, 2 buwan lang talaga yung medical. Kasi sa loob ng 2 buwan, pwede kang magkasakit. O kahit sa loob ng 3 araw nga, pwede ka na magkasakit ng COVID Angel Faith, Sir Nelson, ito panawagan namin, paano kami na-stranded sa airport. That time, talagang halos lahat ng mga katanungan ngayon, okay. Ito ang kasagutan kasi ito yung advisory, ito yung memorandum nila. Kinabukasan, nagbabago na naman. Sabi ni Leandro, Sanchez, walang backer. Alam mo, yung anak ko, ako dapat, kayang-kaya kong i-back upin yung anak ko. Pero yung anak ko, hindi ako ginamit ng mga backer. Hindi ako ginamit ng backer ng anak ko. Dinala ko siya sa eskwelahan na yun. Nagkita kami ulit sa eskwelahan na yun. Graduation na nila after 3 years na. Pinabayaan ko siya. 3 taon doon. Nagpunta siya sa Malaysia. 3 taon. Pumunta ako doon sa Malaysia. Graduation na niya. Hindi kailangan ng backer ang anak ko kasi ang may-ari ng Malaysian International Shipping ay yun din ang may-ari ng eskwelahan. Kasi gobyerno yan. Kaya hindi na nila kailangan maghanapan ng barko. Ang eskwelahan nila ang maghanap ng barko sa kanila or ang masabi natin yung Malaysian International Shipping ay naghanap ng mga kadete at ang kadeting yun ay galing din sa eskwelahan nila. Yung anak ko, hindi na pa-back up sa akin. Hindi ko dinalaw sa eskwelahan nila. 3 taon, dinala ko doon. Nagkita kami graduation. Sa Malaysia, ganun din. Nagkita kami, graduation na niya. 6 na taon nag-aral. Kaya, nag-apprentice siya na 1 taon, sunod na taon, junior, third mate, then third mate na kaagad. LNG ang sinaka niya.
Hindi ko nga pinakiusapan ang boss nila na pwede ko rin pakiusapan. Kasi sa LNG, ang mga nilalagay doon, yun talagang may marka talaga. May matindi ang grado. Makilala ka talaga bago ka nila ilagay sa LNG nila na barko. Sa awa ng Diyos, LNG kaagad ang barko ng anak ko. At hanggang ngayon, LNG pa rin ang sinasakay niyang barko. Base kasi sabi ni Spock Harry, open na daw para sa mga OFW. Pana po yung mga lugar na wala pa rin means of transportation. Yan sinasabi nila, open sa OFW. Ngayon, nasa Mindanao ka. Halimbawa, may aeroplano ba papunta dito sa Manila? Open. Anong gagawin mo? Open na nga para sa'yo. Pero ang means of transportation mo at saka yung mga checkpoint, palalagpasin ka kaya? Yun nga mga tatlo lang ang tao ko dito na mga kalabas sa bahay. Tatlo lang ang tao ko mga kalabas sa bahay. Hanggang Manila lang sila. Kaya nga may humihingi ng tulong ng pagkain sa Makati. Sabi ko, hindi makakapunta ang mga tauhan ko dyan sa Makati. Pasensya na. Pasensya na. Uulitin ko, kung sino sa inyo ang gustong kumupkop ng mga kadete, bibigyan ko kayo 20, 30, 50. Bigyan nyo ng pagkain yan, bigyan nyo ng matulugan. Turuan ninyo at dalhin ninyo sa manning agency para maranasan ninyo ang naranasan ko sa loob ng 25 taon. Okay ba? Okay ba sa inyo? Sino man sa inyo ang gustong mag-alaga ng kadete, bigyan ko kayo ng 20 hanggang 50 ka kadete. Bigyan ko kayo ng 20 hanggang 50 ng kadete. Alagaan ninyo, bigyan niyo ng matutulugan, pagkainin ninyo, turuan ninyo, at dalhin ninyo sa manning agency hanggang sa makasakay ng barko. Okay ba sa inyo yan? Okay na ba sa inyo? Sino sa inyo ang gusto? Volunteer lang kayo. Volunteer lang kayo. Sabihin nyo kayo dito. Mag-post kayo dito ngayon. Kung gusto ninyo. At kunin nyo rito. 20 hanggang 50 kakadete. Ibigay ko sa inyo. Kung sino ang gusto, sino sa inyo ang gusto makinabang sa mga kadete. Kung sino sa inyo ang gusto makinabang sa mga kadete. Sige, larga. Ibigay ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng ganyang karaming kadete. Magkano, sir, ang isang charter flight kung mag-charter ka? Depende yan. Kung Cessna plane siguro, baka nasa mga 300,000, gano'n. Depende nga sa laki ng aeroplano o helicopter, papuntang Manila, no? Kung malaki-laki, ay milyon siguro. Milyon para pumunta ka dito. Kasi yung iba gusto magpahatid sa Mindanao, magpahatid sa Cebu na siya lang mag-isa. Kung malaking barko, milyones ang gagastusin mo dyan. Milyones ang gagastusin mo. Ihatid ka, ikaw lang mag-isa. Kaya nga, nagpakahirap ako na mag-create ng iba't ibang mga Facebook group, no? Iba't ibang mga Facebook group. Cebuano, Ilonggo, Leyte, Agusan, Cagayan de Oro, Davao, Zamboanga del Norte, para kung sino man sa inyo ang taga roon sa lugar na yon, mag-usap-usap kayo na ilan kayo doon at kung meron na kayong 200 dyan sa grupong yan na gustong umuwi ng Cebu, ako na mismo ang mag-contact sa Marina at sa Coast Guard. Hindi yung ako ang maghanap sa inyo, iisa ka lang, nandyan ka ngayon sa Makati at uuwi ka. Hindi ganyan. Walang buwang napapatol sa ganyan. Isang tao lang, uuwi sa Cebu, uuwi sa Mindanao, sasakay sa barko. Hindi mangyari yan. Kailangan grupo kayo. At kailangan alamin ninyo. Ngayon, sinasabi ninyo, bakit nagkaroon ng Mercy Voyage doon? Galing lang yun sa dalawang manning agency. Mga galing sa cruise ship yun. Yung mga umuwi. Umuwi, galing sa cruise ship yun. Hindi yun galing sa mga kung saan-saan dormitory dito. No? Okay?
O, saan graduate ang anak mo, sir? Graduate ang anak ko sa MIT noong meron pa silang Project Alpha at graduate din siya sa Alam, Malaysia. 2 eskwelahan niya. 3 taon sa MIT noong meron pa silang Project Alpha at 3 taon din sa Alam, Malaysia. Scholar siya pareha. Okay? O yun, Western Visayas nga sir, wala pang transpo at by border pa rin, Sir Nelson. Ay sa amin nga lang, isipin mo magmula sa Dipolog City na kapital, papunta sa farm ko, 25 kilometros lang yan. 3 beses sila bababa, kung sasakay sila ng public transportation. Kasi pagdating doon sa isang lugar, bababae na naman sila. Lipat na naman sa isang habal-habal. Bago makarating sa farm ko. 25 kilometros lang yan. Ay dito nga sa Manila, hindi ka nga pwede pumunta ng Pasay. Hindi ka pwede pumunta ng Makati. Hindi ka pumunta ng Quezon City. Ngayon, Mindanao ka pa, gusto mong pumunta dito sa Manila. Pagdating mo naman dito sa Manila, quarantine ka na naman ulit. Kaya yung iba na sinasabi nila, gusto nilang umuwi, tapos may kontrata na, bahala na kayo. Basta sinabihan ko na kayo sa consequences. Meron mang halimbawa, meron ng Mercy Voyage. Ang iisipin ninyo, yung pabalik. Paano kayo makakabalik dito? Dahil nag-announce na ang PAL at saka Cebu Pacific that they will resume their flights on May 31. They will resume their flights on May 31. Bagong announcement yan. No? Bagong announcement yan. So, okay. Good morning, sir. Sidney Thor, Dexter is watching. Kisnel Dan, biyahe sa Leyte, sir. Yun na nga, gumawa ako ng Facebook ninyo. Ilan ba kayong babiyahe sa Leyte? O, doon kayo, mag-usap-usap sa Facebook ninyo kung ilan kayo. Okay, sir. Kung yung legit ba yung transaction? Legit yung transaction. Yung pinapadala nila sa lawyer. Yun nga ang mali dito ng UWA, no? Kasi, para sana sa SWIFT, no? Money transfer, ginagawa nilang conduit dapat ang money agency kasi ang money agency ang nakakaalam sa bank account ng marino. Ginagawa nila. Yung iba na wala pang money agency, all right. Pero yung iba na may money agency na ay dapat ginagawa nila ang conduit yung money agency kasi ang money agency alam na nila ang bank account na Kisneltan. May balita na ba sir sa gamot ng COVID? Hanggang ngayon, maraming sinasabi na ito pwedeng gamot ng COVID, ito ganito, pero wala pa talagang klaro kung ganun ba. Hastang gutuman na dire sa Manila, sir. Kung nasa Manila ka lang, no? Diyan, Lumbatan, Rabago, namamalimos ako sa mga kaibigan ko, pwede kitang madalan ng kahit isang sakong bigas. Pwede kitang madalan isang sakong bigas at mamalimos pa ulit ako ng mga dilata. Namamalimos ako. Wala naman akong pera eh. Pero may mga kaibigan ako na bukal din ang puso na tumulong sa mga nagugutom. Ano daw Facebook ng mga Ilonggo? Oy, anong pangalan ng Facebook ng Ilonggo? Facebook ng mga Ilonggo, tingnan niyo. Okay. Sasabihin ko anong pangalan. Ito, sasabihin ko lahat ng Facebook. Sasabihin ko lahat ng Facebook. Ano ang Facebook ng Cebuano? Mga Marino Sugbuanon. Okay. Sa Cebu. Sa Iloilo, ano? Ilonggo Seafarers League, sir. Ilonggo Seafarers League. Ilonggo Seafarers League. Ang pangalan ng Facebook ng mga Ilonggo. Sa Leyte, ano? Leyte Seafarers Brotherhood. Leyte Seafarers Brotherhood sa Leyte.
Yan ang pangalan ng Facebook nyo. Sa Davao, Hugpong. Hugpong Marino sa Davao. Sa Davao. Sa Zamboanga del Norte, Sam Norts, no? Sam Norts. Coalition of Sam North Seafarers sa Zamboanga del Norte. Sir, ayon kay Janelle Urbina, Sir Nelson, may balita na ba kung kailan uli pwede may flights palabas ng bansa para crew change? Wala pa talagang klaro yan. Wala pa talagang klaro yan. Kasi, yan nga ang problema. Tinigil ang flight mulang petsa 5 hanggang petsa 8. Walang makakapasok na flight. Tapos, tinigil na naman ulit noong petsa 11. Iwan ko kung kailan talaga yung klaro talaga na pwede na talaga pumasok dito ang mga flights. Ngayon, sabi nila, pwede na kung OFW. Ay pwede bang magkarga yung eroplano na OFW lang, na ilan lang ang isasakay? Nangyari yan na pwede na OFW lang kasi ang lahat, halos lahat ng mga crew, no, 7,000 ka crew ng CF Sharp, chartered yung eroplano nila. Oh. Sir, na ba yung grupo sa taga Zamboanga del Sur? May grupo na ba sa Zamboanga del Sur? Wala pa. Ang reason bakit hindi na ako nagagawa ng sobrang dami, no, ng Facebook group. Kasi binawalan na ako ng Facebook group. Sabi, marami ka nang ginawang Facebook group. Tama na. Oh. So, yung iba, pinagbubura nila. Pinagbubura ng Facebook. Facebook na mismo. Kaya kayong taga Zamboanga del Sur, gumawa kayo ng sarili ninyong Facebook group at imbitahin ninyo ako na maging co-administrator dyan sa Facebook group ninyo. Donnie Bernales Sanico, Sir, take care sa imong health para daghan pagang matabangan. Okay. Sabi ni Janelle Urbina, thank you. Sir Nelson, yung contact number ng UWA Cebu, di po namin makontak ang cellphone number. Tapos yung telepono ng UWA Cebu, wala pong sumasagot. Ayun na nga ang problema eh. Walang sumasagot sa kanilang mga telephone numbers na binibigay. Papaano mo nga sila matanong? Oh. Yan ang problema. Yung availability nila upang makausap nila yung sinasabi nilang mahal naming mga OFW. Oh. Cagayan de Oro, ano yung Cagayan de Oro? Ano yung Cagayan de Oro? Pangalan ng grupo. I-print nga niyo yan, ilagay niyo dito yan. Alliance sa Cagayan de Oro, Alliance of Cagayan de Oro Seafarers. O, Alliance of Cagayan de Oro Seafarers. Yun ang Facebook group ng Cagayan de Oro. Ipapost ko na naman uli yan. O. Ang Ilocano, ano ang Facebook ng Ilocano? Samahan ng Marinong Ilocano. Ang Facebook ng mga Ilocano ay Samahan ng Marinong Ilocano. O yun. Yun ang Facebook ng... kayo na mismo mag-imbitar sa kapwa ninyo Ilocano. No? Na yan ang Facebook ninyo. At doon kayo mag-usap-usap. Kung anong problema ninyo, mababasa ko, gawan ko ng paraan. Gawan ko ng solusyon. Yun na nga. Sir, yung galing daw ng probinsya, paano makareport sa Manila? Wala nga flight, wala rin barko. Yun na nga sinasabi ko. Para sa gustong umuwi. Pag uwi ninyo, makakabalik ba kayo? Dahil ngayon, yung mga nandoon sa probinsya, hindi nga makakabalik dito. Sabi naman ni Edgar Batiola, Sir, good morning. About dito sa Marina, yung autot ko, revalidate. May approval na, matagal na. So, nagbayad ako sa Bayad Center, LBC kanina lang. Kasi nakita ko may slot. Okay, pwede na siguro, dahan-dahan ang ginagawa ng Marina. Yung kanilang online application at saka online payment. Kasi, tiyak na matatambakan talaga sila pagdagsa nito mga aplikante. Alright, siguro nasagot ko na
yung inyong mga sir, yung tungkol sa Amosop, ito ang masabi ko sa inyo. Kung magtatanong kayo tungkol sa Amosop, ang masasagot ko dyan ay wala akong masasagot dyan. Kasi wala akong pera na binigay sa Amosop. Pangalawa, ang Amosop at saka UFS parehang union. Ang kaibahan lang, ang UFS, ang UFS lang, ang nag-iisang union sa buong mundo na hindi humihingi ng pera galing sa mga marino kahit piso. Kaya ayaw ko na mapupuna ako o masabihan ako ng Amosop na bakit ka nakialam. May pera ka bang binigay sa amin? Okay. Sir, nag-roaches na ang Sispan at Evergreen sa Port ng Hong Kong dito sa Panda Hotel waiting for vessel ETA. Yun na nga ang nangyari. May roaches sa sana dyan sa Evergreen sa Hong Kong ay bigla naman nag-announce itong ating gobyerno na may lockdown sa airport. Kaya nabitin na naman yung mga pauwi na crew sa airport. Sir, good morning. Watching at General Trea, sir. Ganon po ba kalaki ang ginastos ng UWA? Sabi nila, hindi ko sinabi yan, 381,273,938 pesos. Kaya dapat matuwa na kayo dahil mahal na mahal kayo ng UWA, gumastos sila sa pagkain pa lang pagkain pa lang sa mga stranded dito sa Manila, 59,000,000.79. So halos 60 milyones ang ginasto ng UWA para sa pagkain lang sa mga mahal nila ng mga marino. Alright. So, sa palagay ko, nasagot ko yung inyong mga tanong. At kung ano mang tanong ninyo sa Facebook, ay sasagutin ko rin. Tika, may mga katanungan pa dito. Sabi ni Romeo Comoro, sir, magkano matatanggap ng pamilya? Na kapag ka tumalon sa dagat, unang-una, kung tumalon sila, na pag-alaman na suicide yun, walang matatanggap, no? Pero kung walang magpaprove na suicide yun, may matatanggap. Kung ano man ang dapat matanggap nila, no? Sa POA. Kung ang barko ninyo ay covered ng CBA, minimum 60,000 ang makukuha ninyo plus 9,000 kada anak na below 21 years old. Pero kung yung marino tumalon, nag-suicide, wala kayong matatanggap dyan. Yung kadete, walang matatanggap ang kadete kasi ang kadete hindi crew ng barko. Okay? Paano yung matagal lang di nakabalik sa barko? Ang akin nga, pati nga yung mga matagal na hindi nakabalik sa barko, dapat makakuha nga rin sa UWA. Sabi tanong ito ni Kensen Jumer. Sabi at tanong naman ni Dante Way Carmen, sir, kailan kaya magbibiyahe ang public vehicle tulad ng bus papuntang Manila? Yan ang hindi ko malaman. Kasi ang alam ko, may sumubok na dyan sa San Fernando, La Union, no? At ginawa nila yung safe distancing. Nung ginawa nila yung safe distancing na yan, ay lugi talaga yung biyahe nila. Kaya humihingi sila ng increase sa pamasahe. Kasi hindi naman sila magkapag-increase ng pamasahe na wala namang pahintulot sa LTFRB. No? Magkapagbumultahin naman sila. Nakakawang kumpanya namin, sir. Sobra totoo. Awang-awa na ako sa mga manning agency. Kasi ang mga manning agency ang gumagasto sa mga marino na nandyan sa hotel, sa quarantine. Alam ba ninyo na yung 14 days na quarantine, no? Mas maayo pa sir siguro kaysa PSU. Kaltas kada buwan. Hilom. Yung PSU,
At saka mo, so pareha yung union, pareha din yung FS. Oh, nagbibigay kayo ng pera sa PSU. Pera ninyo yan. Sa PSU nyo binigay. Wala akong problema dyan. Kayo, problema ninyo, kung bakit kayo nabigay sa PSU, kung bakit kayo nabigay sa PSU, problema ninyo yan. Magkapal na ang pitaga ng uwa. Hindi na matutupi. O marami na tayong pera, almost 7 billion na ang pera ng mga marino dyan sa uwa. Sir, may panagbagong pundo ba ang Dole uwa para magatanggap? Kaya nga sabi ko, kung naubos man yung 1.5 billion na pundo na nakuha nila mula sa General Appropriation Act galing sa Kongreso, now, ang sabi ko, another 1.5 billion ang ilabas nila para lahat ng mga marino ay makakuha ng pundo galing sa uwa. Kasi pera naman nila yan, hindi naman nila pera ng gobyerno. Sir, ayon kay Brian Roy Duhay, lungsod sa Beron, Nelson Ramirez, kailan po kaya pwede makareport sa office? Wala akong alam dyan. May mga opisina hanggang ngayon na sarado pa. Kaya nga siya dapat meron ng flight. Dapat nga. Pero wala pa rin. Papayagan na pala mag-open ang money agency. Papayagan nga. Ang problema kung nasa Mindanao kayo, Visayas kayo, makakapunta ba kayo sa Manila? Sir, paano yung inabot na training? Yun na nga ang sabi natin na lahat ng certificates dapat hindi lang 6 months ang extension, dapat 1 year. Kenneth Makabata, pwede ba dumirekta sa OWA, sir? Higit 1 buwan. Ang problema, didirekta ka man, anong sasakyan mo? Baka sa checkpoint ay pasita ka. Hindi ka rin makapasok. Kaya masayang din ang pagod mo. Sabi ni Dilio Terao Jr., Sir Nelson, ask ko lang kung kasi pauwi kami once na ma-process ang reliever namin. Na sub-testing, either Marino or Money Agency magbabayad ng test. Bakit po ganun sa sea-base samantalang pag land-base? Yan na nga ang napaka-unfair, no? Yan na nga napaka-unfair. Kung sea-base, ang Marino o Money Agency magbayad. Kung land-base, sasagutin ng uwa. Kaya nga, tanungin ninyo ang Malacanang, bakit ganun? Sir, paano pa yan? Nandito pa ako sa probinsya. Maka-cancel yung sagay ko. Maaaring mag-cancel talaga. O maaaring palitan ka na lang ng iba. Kasi hindi ka nga makapunta dito sa Manila. Sabi naman ni Roy Labian, Sir Nelson, tuloy pa rin ba kaya ayuda ng uwa? Sinuspende na raw nila, wala na raw silang pera. Okay. So, Jerry Jr. LC, nag-confirm yung AKAP uwa ng application pero hindi sinabi kung approve. Lahat naman ng requirements sasid ko na. Yun na nga ang problema eh. Yun na nga ang problema. Si Anisito Yap, watching from Makati. Sir, nakakatakot mag-training ngayon at mag-medical, baka doon pa magka-spread ng virus. Pero no choice ka. No choice ka. Kung ayaw mo mag-training, hindi ka rin makasakay. Ang akin sana, bigyan na lang nila ng extension ng 1 year. Pero yung mga gusto mag-training, pwede na nila buksan yung mga training center pero mag-observe lang sa social distancing. No? Sir, tama ba yung 2,700 pesos lang ang refund na makukuha sa OWA sa loob ng 17 taong pagbabarko? Ni minsan hindi ko nagamit ang yun lang magbigay nila, hindi nga yun tama kung tutuusin eh. Sobra ang sa loob ng 17 taon, pero ako 20 anyos ako na nagbigay sa OWA, wala akong nakuha kahit piso. Replying to Lucas Luis Sakari, haha, kuha kagod bag refresher. Now, uulitin ko, sino man sa inyo ang gustong mag-alaga ng marino, papadalan ko kayo ng kadete, 20 hanggang 50 ka kadete.
para mapakinabangan ninyo mga marino. Ha? Alagaan ninyo, bigyan nyo ng matutulugan, bigyan nyo ng pagkain, tuturuan ninyo ng asal, tuturuan ninyo ng mga bagay na hindi nila natutunan sa eskwelahan. At, higit sa lahat, dalhin mo sila sa manning agency para naman maranasan ninyo ang naranasan ko. Ha? O, inimbitahan ko kayo. Kung kailan nyo gusto, pumunta lang kayo dito. Magbibigay ako sa inyo ng kadete. Okay? Maraming salamat sa inyong pagtaiguyod sa ating vlog. No? Life and death pala tayo, sir. Haba na vaccine sa virus. Yun na nga, life and death talaga.